alam mo na kaya mo, that your body is going to do exactly what it needs to do for you to be able to deliver your child safely. Kaya, hindi ka matatakot. Hi, Mommy! So, for today, ang share ko naman sa inyo ay yung 8 tips ko para sa mga pregnant moms pa lang dyan na kung ano yung mga dapat nyong gawin. Sa tingin ko na makakatulong sa inyo by the time na manganganak na kayo and also makakatulong bilang mother sa inyo dahil sa akin, very helpful siya, okay? So, mommy sa hindi po ako doctor. So, ito ay mga mommy kwentuhan lang po dito sa channel ko where sinashare ko yung experiences ko bilang mommy and also kung ano yung mga kung paano ako nagkaroon ng positive labor and delivery and also my experiences as a wife, okay? So, number 1 mommy na tip ko sa inyo is kailangan you have to try your best to always listen to music. Bakit ka makikinig ng music? Dahil ang music ay very relaxing para sa isang mommy. Ang kagandahan daw ng pagdinig mo ng music habang buntis ka pa lang ay nakakatulong daw yon sa brain development ng baby mo. Kapag at 18 weeks daw, mommies, alam nyo, si baby nakaka-recognize na daw siya ng mga sounds, ganyan. Tapos, by the time na 24 to 26 weeks na daw si baby, ayan, nare-recognize na daw niya yung voice mo. So, mommies, parinigin nyo lang ng music si baby and kayo din, makinig kayo ng music habang buntis kayo. This will help you a lot to be relaxed, okay? And now, tip number 2, bilang at 24 to 26 weeks ay nakaka-recognize na ng voice yung babies ninyo, try your best na kausapin si baby. Alam nyo, mommies, ako nun, no? Lagi kong kinakausap si baby, as in, lahat. Lagi. Lahat ng gagawin ko, sasabihin ko sa kanya. Kahit na, wala, hindi ko siya nakikita, hindi ko alam kung naririnig niya ako, pero lagi ko siyang kinakausap. Can you show Daddy your cake? Oy, sus. O stronger man? Can you make your cake stronger, anak? Oy, galing. Very good. Kapag kagigising ko sa umaga, kapag matutulog na ako, kinakausap ko si baby. Plus, nung meron din akong pinagawang recording sa daddy niya kasi nga nasa work si daddy niya, nag-work siya noon dati sa cruise ship. So, pinaparinig ko yung voice ng daddy niya. And I think, based from my experience, totoo yun na nare-recognize ng anak natin yung voice natin. Alam nyo kasi, nung time na binigay na sa akin si Amira, yung first hour namin together, syempre umiiyak siya, ganyan, kasi dumedede siya. Alam nyo, nung time na kinakausap ko siya, tumahan siya. So, feeling ko na-recognize niya yung voice ko. Okay. Okay. Oh, no more crying. You don't have to cry na, ha? Later, we will talk to Daddy. You will tell him that you already came out. Yes. And you're... Ganon. Kaya very effective yun. And up until now, mommies, alam niyo si Amira, ano siya, kapag kinakausap ko siya, parang may sense of comfort siya kapag kinakausap ko siya. So, mommies, try your best to always talk to your babies, okay? Next naman, habang buntis kayo, mommy, subukan nyo na makinig ng birthing affirmations. So, mommies, ang birthing affirmations, yun yung mga spoken words, ganyan, habang may background na music, ganyan. And sinasabi doon na parang encouraging, motivating words, ganyan, para sa mga buntis. Ang kagandahan ng birthing affirmations, parang hinihypnotize ka na huwag kang mag-alala. Magiging okay ang pagbubuntis mo at magiging okay ang panganganak mo, mga ganyan. So, in this way, mommy, nagkakaroon ka ng sense of confidence. Dahil, imagine mo naman yung araw-araw na finifeed ka ng positive words. Lahat yon magmamanifest sa'yo. Parang, di ba, can you imagine yung araw-araw naririnig mo na sinasabi sa'yo na, ang sakit mga anak, hindi talaga sobrang sakit. Yung ganon, di ba?
parang nakakanega yung mga ganon. Pero, ang kagandahan sa birthing affirmations, yung paulit-ulit mo siyang naririnig, bukod sa very relaxing siya, nakaka-motivate talaga siya, mommies. Plus, nakaka-inspire na yung feeling mo na, okay, talaga kakayanin ko, ganun. Parang na-maintain yung confidence mo habang buntis ka, di ba? I'm sure lahat tayo pinagdaanan or lalo na kayo mga mommies, pinagdadaanan nyo yung takot na takot kayo na baka hindi nyo kaya. So yung birthing affirmation, boses ng angel na nagsasabi sa inyo na, don't worry, kaya mo yan. Magiging okay ang panganganak mo, magiging healthy ang anak mo, ganun. So yun mommies, try your best to listen to birthing affirmations. And next naman, tip number 4 na kailangan ninyong gawin ay i-practice nyo, mommies, yung breathing techniques para sa buntis. There are a lot of breathing techniques, katulad nga ng sinabi ng isang mommy noon, no, na pwede para sa mga mommies na buntis, like yung lamas, ganyan. So ako, mommies, nung buntis ako, ang breathing technique na ginagawa ko lang was yung deep breathe in through your nose and out through your mouth. Yun lang ang ginagamit ko mula nung time na nagbubuntis ako up until nung nanganak ako, and until now, kapag may pain akong nararamdaman or kapag constipated ako, yun yung ginagamit kong breathing technique. So yung ganun. So alam niyo yun, mommies, very helpful yun. As in, time talaga na mapapatunayan nyo yun is by the time na magle-labor kayo. Kasi super effective siya as long as consistent mo siyang ginagawa. Kasi mommies, alam nyo, kapag nung time na nagle-labor na ako, ang ginagawa ko lang nun, every time na meron ako mararamdaman na, yan, may contraction, ganyan. So, ang gagawin ko, tapos, i-exhale ko, ganun. So, para siyang wave. Alam niyo yung alon, pag papalapit na sa'yo yung alon na ganyan, bigla kang gaganon. So, ganun yung, parang concept, ganong klaseng concept ang ginagawa ko. Habang ginagawa ko yung breathing technique, nung time na nagle-labor ako, up until nung time na manganganak na ako. Very helpful yon para ma-endure mo bawat contractions. And very helpful din yon, mommy, up until now sa akin kapag constipated ako. Plus, kapag yung may nararamdaman akong pain, ginagamit ko yung breathing technique na yon para ma-endure ko siya. And it is really very effective, okay? Next naman, mommy, kailangan nyong manood ng hypnobirthing. For me, yun kasi yung ginawa ko. So, yun yung i-advise ko sa inyo. There are a lot of birthing methods na pwede nyong gamitin. Pero ako nun, ang talagang ginamit ko at pinanood ko, kinareer ko, is yung hypnobirthing. Yung hypnobirthing kasi, mommy, yun yung isa siyang method kung paano mo i-manage yung anxiety mo habang manganganak ka, ganyan, by the time na manganganak ka na. So, sa hypnobirthing, ituturo sa'yo kung paano mo i-manage yung bawat contractions, ganyan, kung anong gagawin mo para matulungan mo yung sarili mo na maging kalmado ka habang nanganganak ka. Alam niyo, mommies, nung buntis ako, hindi naman ako nagkaroon ng formal na training or formal na lessons with hypnobirthing. Lahat puro research ang ginawa ko. Lahat puro yung nanood ako ng YouTube. So in my channel, mommies, alam nyo, lahat ng natutunan ko sa hypnobirthing, as in promise, inisa-isa ko na dyan. So, i-browse nyo na lang. Click nyo yung name ko, tapos click nyo yung videos, and then scroll down. Andun na lahat ng mga videos ko. And, marami ding ibang mommies. Nung buntis ako, puro mga mommies from US, yung mga UK pala, UK and US, yung mga napanood kong nag-aano ng hypnobirthing. So, ang ganda kasi, mommies, lalo na panoorin nyo yung mga videos na yung positive birth lang. Yun yung next tip ko pala sa inyo. Manood kayo ng mga videos about positive birth. So, yung panganganak na positive lang, kasi kapag ang pinanood nyo yung mga nanganganak na parang very hysterical, ganyan, or alam nyo, mommies, ha, ito sasabihin ko sa inyo. Masakit naman talaga ang panganganak. Pero,
pwede kang maging kalmado by the time na nanganganak ka and while you are feeling that pain. Kailangan mo lang matulungan yung sarili mo. Ngayon, kung ang lagi mong pinapanood is yung mga nakakatakot na panganganak, nakakatakot na kwento ng mga birth experiences, syempre, magmamanifest sa'yo yung fear na yon, and eventually by the time na manganganak ka na, ang nasa isip mo masakit yung panganganak. Versus dun sa kapag nanonood ka ng mga positive birthing videos, mas nagkakaroon ka ng sense of confidence na, okay, kaya ko din, kinaya ni mommy So, kaya ko din, ganun. Next naman, mommy, is subukan mong i-practice ang maging kalmado. So, kapag kalmado ka kasi, mommies, matutulungan mo yung sarili mo na makapag-isip ng mabuti kung ano yung mga gagawin mo by the time na nagle-labor ka na. Or by the time na iiiri mo na si baby. Kung iisipin mo, ano bang kailangan mong isipin by that time? So, ang iisipin mo kung paano mo matutulungan yung sarili mong mawala yung fear. Ganon. Makakapag-isip ka na maayos kung ano yung tamang position mo na gagawin mo by the time na magle-labor ka na para matulungan mo yung sarili mo na maging less na painful yung mga contractions na nararamdaman mo. So, being calm will help you have a calm state of mind and also you will be able to think properly para ma-execute mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo by the time na ilalabas mo na si baby, okay? So, kung iniisip mo, mommies, kung paano mo mapapractice yung calmness during your pregnancy, pwedeng ang gawin mo is yung meditation. Mag-meditate ka. Hindi naman kailangang minsan kasi sa sa atin, parang medyo awkward yung meditation. Pero alam nyo, mommies, madali lang naman siya. Yung kahit na yung nakaupo ka or nakahiga ka lang, na nakafocus yung mind mo sa isang bagay, habang naka-relax ka at nagdi-deep breathing ka, isang way din yon para ma-practice mo yung calmness is by means of deep breathing, ganyan, is yung meditation na yon makakatulong sa'yo para maging kalmado ka. And maganda rin yung nakikinig ka ng birthing affirmations habang meditate ka. Maganda rin yung while you are meditating, pwede rin yung kung hindi mo gusto ng birthing affirmations, makinig ka ng mga relaxing na music habang nag-visualize ka. Meaning, i-visualize mo na magiging maganda yung panganganak mo, nakalmado ka lang na nanganganak, ganon. So, kumbaga, nahihypnotize mo yung sarili mo na maging kalmado, di ba? So, yun, mommies, alam nyo, ang kagandahan ng kapag na-practice mo yung pagiging kalmado is ma-eliminate mo yung fear. Kasi alam nyo, mommies, lagi ko tong sinasabi sa ibang mga videos ko. Kapag kasi natatakot ka, mommies, yung fear na yan, it will slow down your labor or pwedeng mahirapan ka sa pagli-labor mo dahil sa fear. Kasi yung fear, adrenaline yung ilalabas mo na hormone. Imbes na matulungan mo yung sarili mong maging kalmado para makapagpalabas ka ng hormone na oxytocin para maging mas effective yung contractions mo, hindi na kasi takot ka adrenaline yung lumalabas na hormones mo. So, kailangan ma-practice mo yung pagiging kalmado. And which brings me to my next tip, which is kailangan, mommies, practicein mo maging positive and to learn the art of DEDMA. Alam nyo, habang buntis tayo, and by the time na manganganak na tayo, very, surging of emotions tayo. Parang napaka-sensitive natin. And also, napakarami din, alam niyo yung mga negative na mga tao sa surroundings natin, na yung magkukwento ng mga nakakatakot na kwento ng panganganak, ganyan, or ida-doubt nila na, ay naku, hindi mo kaya, baka hindi mo kaya, mababang pain tolerance mo, mga ganon. So, yung pagiging positive, and when you learn the art of DEDMA, parang mame-maintain mo yung confidence mo na, hindi, kaya ko. Parang ganyan. Parang merong shield. Shield yon sa mga nega na tao. Mga nega stars around you. And mommy, alam nyo, ang positivity, malaking weapon mo rin yan by the time na kailangan mo nang harapin yung mga challenges from the time na iiri mo na si baby or from the time na magle-labor ka up until dun sa time na kailangan mo nang umuwi at
iharapin yung mga challenges nung puyat mode, yung pag-aalaga ng tahi mo habang kailangan mo i-accomplish yung mga pangangailangan ng anak mo, yung positivity will keep you sane. Sa totoo lang, nakakabaliw talaga kasi yung first time mong maging mommy at napakadami mo ng kailangang responsibilities na kailangang gawin at hindi po pwedeng hindi mo gawin. Kumbaga kahit ayaw mong bumangon kasi pagod ka, pero hindi, kailangan mo. So, yung positivity na yan, mommy, is a very good weapon sa ating mga mommies para maging sane tayo and happy as a mother. Kaya lagi kong sinasabi sa mga mommies, always think positive and choose to empower other mommies kasi nakakahawa ang pagiging nega. So, in the same way na yung pagiging positive, nakakahawa din. So, kung may mga nega around you at kaya mong i-block yung mga yan, o ba diba? Para kang queen talaga na ang wala lang, positive lang, walang pake, parang ganon, yon. So, last one naman, mommy, na tip ko sa inyo is, educate yourself about childbirth and continue to read about motherhood, continue to learn from other moms. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, di ba, na-learn mo na yung art of Dedma and positive ka na. Plus, may bonus pa na you have the wisdom kung ano yung mga nangyayari or mangyayari by the time na mga anak ka na. In that way, alam mo na kaya mo, that your body is going to do exactly what it needs to do for you to be able to deliver your child safely. Kaya, hindi ka matatakot. 'Di ba? So, yun lang, mommies. I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. At sana, we will always continue to be positive and continue, lagi kong sinasabi to, continue to empower other moms.